Mainit na namang pinag-uusapan si LeBron James matapos siyang banatan ng sports analyst na si Skip Bayless tungkol sa kontrata nito sa Los Angeles Lakers. Ayon kay Bayless, dapat umano ay matagal nang pumayag si LeBron sa veteran minimum contract upang mas makatulong ang Lakers na makabuo ng mas malakas na roster. Binanggit din niya na kumita na raw ng mahigit $300 million si LeBron sa kanyang pananatili sa Los Angeles kaya hindi na umano pera ang dapat maging pangunahing usapin. Hindi rin pinalampas ni Bayless ang playoff record ng Lakers simula nang manalo sila ng kampeonato noong 2020 NBA bubble. Ayon sa kanya, hindi naging maganda ang naging takbo ng koponan sa mga sumunod na taon kaya marami ang nagtatanong kung sulit pa bang bigyan si LeBron ng panibagong malaking kontrata habang papalapit na ito sa edad na 42. Gayunman, kahit matindi ang kanyang mga puna, umamin din si Bayless na hanga siya sa ipinakitang effort ni LeBron nitong playoffs. Pinuri niya kung paano nito inako ang mas malaking responsibilidad lalo na nang magkaroon ng injury si Luka Doncic. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung ano ang magiging susunod na hakbang ni LeBron at ng Lakers ngayong off-season. Marami pa ring fans ang naniniwalang kaya pa niyang pamunuan ang koponan, habang may ilan namang nagsasabing panahon na para ituon ng Lakers ang kanilang hinaharap sa mas batang mga bituin. Kayo mga idol, ano ang masasabi niyo rito? Dapat pa bang bigyan ng panibagong malaking kontrata si LeBron James o panahon na para mag-focus ang Lakers sa bagong henerasyon ng mga star player? Samantala, posibleng tumanggap si Austin Reeves ng kontratang aabot sa $40 million kada taon oras na maging free agent siya ngayong off-season, ayon sa ulat ni Dan Wojcicki. Dahil sa malaking pag-angat ng kanyang laro ngayong season, marami ang naniniwala na isa na siya ngayon sa pinakamahalagang guard sa NBA market. Ayon sa report, inaasahan ding ide-decline ni Reeves ang kanyang player option para sa susunod na season upang maging eligible sa mas malaking kontrata. Posibleng makuha niya mula sa Los Angeles Lakers ang inaasahang 5-year, $241 million deal, bagay na nagpapakita kung gaano kataas ang tingin ng koponan sa kanyang halaga. Expected din na gagawin ng Lakers ang lahat para maibalik si Reeves lalo na't isa siya sa mga gustong makasama pa ni Luka Doncic sa koponan. Ayon sa ilang usap-usapan sa liga, ayaw rin umano ni Luka na maisama si Reeves sa anumang posibleng trade package sakaling subukan ng Lakers na kunin si Giannis Antetokounmpo. Malaki kasi ang tiwala ni Luka kay Reeves matapos makita ang kanilang magandang chemistry at pagiging epektibo bilang backcourt duo ngayong season. Hindi rin maikakaila ang naging impresibong performance ni Reeves noong 2025-26 season matapos mag-average ng 23 points, 5 assists, 4 rebounds at 1 steals kada laro habang may 49% shooting mula sa field. Sa edad niya at patuloy na pag-improve bilang scorer at playmaker, maraming rival executives ang naniniwalang deserve niya ang malaking kontrata, lalo na't mahina umano ang free agent class ngayong taon. Kung magpapatuloy ang ganitong klase ng laro ni Reeves, posible talagang maging isa siya sa pangunahing pundasyon ng Lakers sa hinaharap kasama ni Luka Doncic. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Deserve ba ni Austin Reeves ang $40 million kada taon? Samantala, matapos masweep ang Los Angeles Lakers sa second round kontra Oklahoma City Thunder, mukhang handa na gumawa ng malalaking galaw ang koponan ngayong off-season. Ayon sa ulat, magiging aggressive umano ang Lakers sa paghahanap ng mga bagong player na makakatulong kay Luka Doncic at LeBron James para muling makabalik sa championship contention. Isa sa pinakamalaking target ng Lakers ay si Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. Patuloy pa ring umiikot ang mga trade rumors tungkol kay Giannis at kapag tuluyang nagbukas ang Milwaukee sa posibilidad ng trade, siguradong isa ang Lakers sa unang tatawag. Kahit malaking package ng draft picks at players ang kapalit, handa umano si Rob Pelinka na sumugal para makuha ang isa sa pinakamagaling na player sa NBA. Sunod namang target ng Lakers ay si Herb Jones ng New Orleans Pelicans. Kilala si Herb bilang isa sa pinakamahusay na perimeter defenders sa liga, bagay na kulang sa Lakers nitong season. Bukod sa depensa, mahusay din siyang bumira sa labas at swak na swak sa sistema ni Luka Doncic. Hindi man kasing laki ng pangalan ni Giannis, malaking tulong naman si Herb para palakasin ang depensa ng koponan. Isa pang posibleng target ay si Daniel Gafford ng Dallas Mavericks. Kilala si Gafford bilang malakas na rim protector at mahusay sa alley-oop plays. May chemistry na rin sila ni Luka mula noong magkasama pa sila sa Mavericks kaya mabilis silang makaka-adjust kapag nagsama muli sa Lakers. Isa ito sa gustong ayusin ng Lakers matapos maging inconsistent ang kanilang frontcourt ngayong playoffs. Sa ngayon, maraming tanong ang kinakaharap ng Lakers ngayong off-season, lalo na kina LeBron James at Austin Reeves. Pero malinaw na hindi kontento ang koponan matapos silang masweep ng Thunder, kaya asahan na magiging sobrang aktibo nila sa trade market ngayong summer. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Sino sa tingin nyo ang pinakabagay kunin ng Lakers? Si Giannis, Herb Jones o Daniel Gafford? Can't get it to fall, tapped out. And an extra possession. Lob! Doncic to Gafford, 7-0. This is the end of the floor that killed the Pels, though. 52% shooting, they're 42%. Job Hurd, go to Duncan. Go to Duncan. Bang. Danny does. Great pass. Great pass.